si LJ hindi ko siya ita-transfer, no? Kahit pa yung sinasabi niyo na naawa kayo maglakad ang bata ng school to bahay, hindi. Kawawa siya kung ako hayaan ko siya na maglakad. Sila parang mas close na sila kaya sa akin. Isip na si Japper Sniper, mayaman na yan. Nakalaan na yun doon sa mga obligasyon ko sa mga anak ko. Hanggang habang buhay ko na yan gagawin. Nawala na yung mga kasama ko. Ay, nakita mo sila? Utang na loob ko sa inyo yung kung ano man yung narating ko ngayon, kung ano man nangyayari sa buhay ko ngayon. Kaya ko naman bumili ng sasakyan kung nung time na yun sa kinikita ko noon. Kaya kong magpakita sa inyo ng marangyang buhay, kapakayaman-yaman ka lang. Kaya kong gawin yan, mga ginagawa ng iba. Wala na po kaming allowance. Yung tuwang-tuwa ako pag humingi sila ng allowance. Yun na lang ang nagpapasaya sa akin ngayon. Maraming salamat talaga sa Panginoon dahil talagang grabe yung ginawa niyang paraan para maayos ko yung mga gusot na nagawa ko dati. Pasalamat ako ng malaki sa aking asawa, si Mrs. Sniper dahil kakaiba. Ang dilaw no? Hindi ka naman siya to? Hindi ko i-edit yan. Ang itim pa naman ng impit mo. Puyok ko to. Yun nga po, about dun kila Jessery. Narinig mo yung sabi ko? Siyempre. Gumilit. Ano? Yo mga kasaward, nandito kami sa ilog ng kung tawagin ay Muntay dito sa Kasiguran. Pero nakapunta na kami dito. Ang kasama ko noon sila Kuya Dang yata, no? Sila Pangit, sila Kanuto yata, at saka sila Jokes. Marami pa pati mga anak ko at kung sino-sino pa man yung mga nakasama namin dito. Nagpiknik kami dito. Yan Sama ko pa rin sila Kapanalig, si Kaote at saka si JR at si Kabugoy. Nandun si Kabugoy, nagpunta dun. Napagtripan ko na maligo kami ng ilog dahil wala kaming mga ligo pa lahat. Ayan, papalipad ng drone si Kapanalig. Panoorin nyo lang yung mga ibang kaganapan dito sa kanila mga channel. Woo! Hey! Ang sarap pagbabad. Yan mga kasaward, meron na akong gustong i-explain sa inyo. Mga sagutin ng mga tanong or yung mga nagsasuggest, no? May mga ilang mga suggestion about sa mga anak ko, no, tungkol sa mga pag-aaral, no, na siguro sagutin ko kasi yung iba naman nagsasuggest para sa kapakanan ng mga anak ko, no? Tapos yung iba hindi natin alam kung anong status ng mga buhay nila, baka mga professional, mga teachers or ano ba, 'di ba? So para matapos na yung kanilang mga comment na mga gano'n. Yan, nalobat tayo. Nalobat ng ating battery. Okay. No, yung mga katanungan, ilan lang doon ang mga sasagutin ko, no, tungkol sa mga bata. So, una mga kasword, yung mga nag-comment na dapat idol i-transfer mo na sila MJ at saka si Jessery, no, sa Bukana para hindi na maghiwa-hiwala yung mga kapatid, no, magsama-sama na happy big family ganun, no. So syempre bigyan natin ng kasagutan yan para alam din niyo ang anong nasa utak ko, anong nasa isip ko, no. Kasi magkaiba-iba tayo ng mga utak diba? So alam niyo mga kasaward, yung sa part naman ni Jessery at saka ni MJ, no, alam kong masaya kayo na magbabanding sila ng mga kapatid nila, no? Pero yung sinasabi niyo po na diyan na lang sila sa Bukana mag-aral, sa akin pwede din naman yun, pero hindi ko naman sinasabing gagawin ko yun, no? Hindi na kasi necessary talaga na kailangan kong gawin yun, di ba? Kasi unang-una ang natupad na yung matagal ko nang pinapangarap na makabawi ako sa mga anak ko na yun, di ba? At ngayon ito na yung mga time na ginagawa ko na nandun ako sa kanila bilang isang ama, at yung mga obligasyon ko sa kanila ay ginagampanan ko talaga, no? Especially financial aspect, no, sa pag-aaral. So
magpasalamat na ako na nagkasundo sila ng mga anak ko, no? Mahal nila ang isa't isa. So okay na po yun mga ka-sword. Para sa akin okay na po yung doon na sila mag-aral sa dito na sa Kasiguran, no? High school, no? Sa college pwede yun, no? Siyempre doon sa Maynila o kaya kung saan man nila gusto mag-aral, no? Kung anong kurso nila, kung doon sila sa Bukana may ano doon yung BSU, may eskwelahan doon na pang college, depende sa kanilang mga kurso yun, no? Gagampanan ko pa din yung kanilang yung mga obligasyon ko sa kanila, no? Hanggat kaya ko, no? Gagawin ko yun, no? So hindi na kailangan na i-transfer doon para magbanding-banding lang sila kasi mga ka-sword, hindi naman kapag pasukan na hindi naman banding lahat ang kailangan eh, nakafocus sila sa pag-aaral. So hindi naman kailangan magbanding-banding lagi. Nagkakaroon naman ng bakasyon every week, every year. So may mga slot din naman sa 12 months na yan na may mga ilang araw na bakasyon ulit. So doon na ako babawi na magkatipon-tipon kami, no? So yung mga nagsasuggest na sana si Giselle at si MJ i-transfer ko na sa Bukana, hindi po pwede yun. At saka unang-una mga ka-sword, hindi ko naman po ilalayo sila sa kanilang sa side ng kanilang pamilya, no? Sa side ng ex ko, nila lula nila, hindi ko naman po gagawin yun, no? Ang akin lang ay na sapat na sa akin yung na kasama ko na sila ulit, nagampanan ko na yung obligasyon ko sa kanila bilang isang ama na hindi ko nagawa noon, no? So ito ngayon, nagbabawi ako ngayon. So hindi naman kailangan na magkasama kami lagi, kasama kami araw-araw, di ba? Kasi siyempre alam niyo naman ako may sariling pamilya na din ako, di ba? So siyempre hindi na pwede yun yung gano'n, no? Yung sinasabi ninyo. So ang banding-banding na lang, magkakasama-kasama ganun, pwedeng bakasyon doon ganyan o saan kayo magkikita. So nagagawa namin yung mga bagay-bagay na yun, nagagawa ko naman yung bagay-bagay na yun, no? Para sa kanila. So yun lang po yung sagot ko doon, ha. At pangalawa, yun naman kay LJ, sa kay LJ ang dami talagang nagko-comment na sana i-transfer na sa Bukana, no? Kasi nakikita daw nila si LJ naglalakad sa school, no? Sa school, pabahay, araw-araw naglalakad, kawawa naman daw, no? So hindi naman nakakasort. Ganon din si LJ, hindi ko siya ita-transfer, no, sa Bukana. Dahil unang-una hindi ko alam kung papayag yung ano, pero hindi na yun ang ano ko doon, ang problema ko doon yung kanyang yung mama niya, no. Hindi ko rin siya kukunin, no, or hindi ko kukunin yung custody ng bata, na kukunin ko siya sa kanyang mama dahil nung time na wala ako, no, yung mama niya ang nag-sacrifice, no, sa side ng pamilya nila para mabuhay yung bata, mabuhay sila na kahit na hindi ko na asikaso ng mga time na yun, ng ilang taon yun. Tapos biglang porket ngayon meron na ako, may konting pera tayo, kukunin natin yung bata, no, kahit pa sabihin ni LJ na gusto kong doon na sa iyo pa, ganyan, kahit sabihin hindi ako papayag doon, no, doon pa rin siya, no. Kahit pa yung sinasabi niyo na naawa kayo, maglakad ang bata ng school to bahay, hindi po kawawa, ano, hindi po kawawa ang si LJ na maglalakad siya ng gano'n. Ang nilalakad niya sa isang araw ay nasa mga 10 minutes lang yata, kapag halimbawa may putik doon or mabagal talaga yung lakad nila, may mga kausap-usap habang pauwi, mga 10 minutes, pinakamataas na yun. Pagka nagmamadali, 5 minutes, no, doon sa school to bahay nila, gano'n lang po, 10 minutes, malayo po yan sa buhay namin nung kami ay elementary at saka high school na nilalakad namin. Mas malayo po ang nilalakad namin, no. So hindi porket naglalakad siya, no, ng ganun 5 to 10 minutes sa school ay kawawa yung bata, no. Kawawa siya kung wala siyang baon sa school, no, hindi siya makabili ng mga pangangailangan sa eskwelahan nila, di ba? At yung time na wala ako, yun, kawawa yung bata kasi wala yung ama niya. Pag kailangan niya ng Jollibee, wala siyang mahingan, kung hindi kayang ibigay ng kanyang mama yung mga time na yun, di ba? So yun ang part na yun. Pero ngayon mga ka-sword, na nandito na ako, ito ngayon bumabawi ako sa kanya, no, wala na pong kawawa dun, no. Hayaan niyo po siya, hayaan ko siya na maglakad sa kanyang elementary life niya. Malapit lang naman, dun lang siya mag-aral, no. Maglakad siya, exercise yun, no. Hindi man porket naglalakad yung bata ay kahirapan yun, di ba?
kahit naman kayo nanonood siguro dyan, ilang minuto kayo naglalakad papunta sa trabaho ninyo, di ba? Di ba? Maiksi lang yun, yung 10 minutes, ano lang yun, basic lang yun, wala yun sa bata, maliksi yung kanyang katawan. So, yun lang, hindi po kawawa yun, okay lang po yung maglakad siya. Ang importante, may araw siya, may baon siya araw-araw, meron siyang allowance, no? Binibigay ko naman sa kanya yun, hindi naman nawawalan yun, no? At kapag may kailangan siya, nag-chat naman sa akin yun, so wala siyang magiging problema, basta maglakad siya araw-araw para makapasok siya sa school, no? Hindi naman natin kailangan baguhin yung ginagawa nila, kasanayan doon na pagpunta ng school dahil lang meron na tayo, dahil kaya na natin. So may mga bagay na pwede nating baguhin, may mga bagay na dyan ka lang kasi normal lang naman yan. So okay lang yun, no? Sa ilang taon na hindi niya ako kasama na naglalakad siya doon sa papuntang school na yun, how much more ngayon na mas malaki na siya, mas matibay ng kanyang mga buto, mas lalo pa siyang kakayanin niya maglalakad ng ganun. At saka hindi naman habang buhay na maglalakad yun. No, yun yung elementary life niya, no? So pag high school life na, yan, pwedeng kung sasabihin ng kanyang mama na, Jeff, baka pwedeng i-transfer mo na siya doon sa Nasugbo or baka doon sa Pinyan mag-aral. Pwede yun pag in-offer ng kanyang mama, no? Yun, pwede kong gawin yun. Sige, i-transfer natin kung saan niya gusto. Yan, pwede yun. Kasi kagustuhan naman nila. Pero kapag ako magsasabi na i-transfer ko, kunin ko yung bata, i-transfer, hindi ko po gagawin yun, mga ka-server, dahil unang-una, ito real talk lang to, no? Alam kong yung iba hindi niyo na ito naiisip, pero alam ko yung mga matatalino diyan naiisip din ninyo to, no? Hindi ko po gagawin na kukunin yung bata. Alam niyo kasi yung binibigay kong allowance, no? Halimbawa si LJ, di ba? Kahit papaano ay makaka complement na rin kasi yun sa ibang mga kapatid ni LJ, di ba? Sa kanyang mama, di ba? Hindi lang naman yun mapupunta kay LJ lahat, eh. Sobra-sobra naman yung binibigay ko sa kanyang baon na pera, no? Para bilang isang elementary o grade ano ba yun? Grade 3? Grade 4 ba si LJ? Yan. Di ba? So kapag may kailangan, kasi ang usapan namin ni LJ, ang binibigay ko sa kanya kasi baon, ito yung baon mo araw-araw, dapat ganito ang baon mo. Kapag may mga iba pang mga gagastusin sa eskwelahan, huwag mong ibawas din sa baon mo, magsabi ka sa akin, no? Lahat ng mga expenses sabihin mo sa akin, projects, basta yung baon mo, itong pera na to, ito yung baon mo araw-araw. So yun ang sinabi ko sa kanya, diba? So kung kapag nagpadala man ako ng pera doon, siyempre may mga extra yung ganun, siyempre tulong din yun sa sino yung mga kasama nila sa bahay, diba? Sa mama niya. At saka bilang isang compliment na rin yung mga kasawad, dahil siyempre, diba, nawala na ako ng ilang taon. So sino ba ang gumanap sa tungkulin ko bilang isang ama? Kung sino man yung mga yun, mama niya, yung taon na wala ako, saan siya kumuha ng pera? Baka nagpautang-utang yun, diba? Naghihirap sila, so na-provide niya pa rin. Pero itong pagkakataon na nandito na ako, siyempre nakahinga-hinga sila ng maluwag dahil tumigil na sila sa kakadubli kayod para kay LJ, no? Pag-utang-utang, siyempre nakahinga din ng maluwag yung ngayon. So tapos kukunin ko yung bata, hindi naman, kasi siyempre makabawi-bawi man lang sa mga sakripisyong ginawa nila. At saka si LJ, napakagaling ng bata na yun. Nung nagbakasyon kami, sabi ko sa kanya 2 months tayo sa Manila, sabi niya sa akin, paano yung mga kapatid ko, paano si mama? Yun sabi sa akin, di nagano sa akin, baka pwedeng baka pwedeng yung allowance ko sa school na ibibigay mo sa pasukan, baka pwede mo na lang ibigay sa akin para ibigay ko sa mama. Sabi sa akin yung allowance, di siyempre sabi ko, nabuting grabe ang utak ng batang to, kaya binigyan ko siya. Tapos yun, binigay niya sa mama niya bago kami lumuwas ng Maynila papuntang Nasugbo. At kahit kay Ann, nagsasabi yun si LJ na mami, baka pwedeng makahingi para sa mga kapatid ko. Alam ko nagbigay din si Ann doon, no? Siguro nahiya si LJ magsabi sa akin, close siya kay Ann, diba? So yun, mga kasuward, ganon din sila MJ, sila Jessery, yung mga pinapadala ko sa kanila, no? Pinapadala ko sa nilang pera, kahit pa paano ay hindi lang naman sila ang makikinabang doon, pati yung ano na rin,
si mama nila yung nag-aalaga sa kanya. Kung sumobra man yun, di okay lang kahit gastusin nila doon. Hindi ako nangangamba doon sa mga pera na alam nyo ang iniisip ng ibang mga katulad ng sitwasyon ko na may mga ama dyan na sumusuporta sa kanilang anak pero nandun sa poder ng side ng kanilang mga ex ganon. Diba ang iba iniisip nila baka naman hindi napunta sa lahat sa mga bata yung pera, baka binili mo ng sigarilyo o baka naman binili mo ng may binili mo ng sarili mong gamit. Dapat sa mga bata yan, hindi ako nag-iisip ng ganon kasi okay lang yun kung meron naman tayo, maluwag-luwag naman tayo, hayaan na natin kasi sa ilang taon na hindi natin ibigay sa mga bata yung mga dapat sa kanila na dapat tungkulin natin. Ang nag-provide sa kanila, ang provider sa kanila sa mga gamit ay yung mga nag-aalaga sa kanila. So may utang na loob tayo doon. Malaki ang utang na loob ko dun sa nanay ni LJ, sa lola ni Jessery at ni MJ sa mama niya kasi sila ang nag-provide ng mga time na wala ako. Kaya okay lang kahit sumobra, kung ano man yung kung sumobra man, di sige sa inyo na yan. Ako nagbibigay naman ng mga compliment. So kapag pupunta kami dito, no, pag bago kami uwi, siyempre nag-ano kay mama, may inaabot-abot ako kay mga compliment lang naman yun, no? Para lang basta wala lang, ganoon lang ang iniisip ko. So hindi po no, si LJ hindi ko po ipapatransfer yan sa dito doon sa Bukana, no? Sa kanyang elementary life, no? Maliban na lang kapag sasabihin ng kanilang mga guardians sa kanyang mama na sige baka pwede mong pag-aralin doon, ganyan. Yan. Okay. So ibig si LG kasi meron siyang pinakita sa akin na ugali na yung yun nga, yung sa financial na para sa kanyang mga kapatid, no? Para doon sa kanilang bahay. So parang nagsabi siya sa akin para ipadala doon sa kanyang mga kapatid. Siyempre ikaw, di ba, matatouch ka sa ganun. Ang ilang taon pa lang si LJ, di ba, nakita niya yung kahirapan mo sa kanila, di ba, dala-dala niya pa rin. So parang siguro hindi niya kaya na siya maayos tapos nag-i-enjoy din kasama ko nung bakasyon tapos yung iniisip na siguro yung mga kapatid niya. So ako nagpapasalamat ng palagi sa ating Panginoon dahil grabe yung ginawa niyang plano, no? Tapos binigyan niya pa ako ng asawa na ganyan, si Mrs. Sniper, no? Na talagang grabe ang asikaso sa mga anak ko kahit di niya tunay na anak. Talagang nakasuporta siya sa akin, no? Close na nga sila ng mga anak ko. Kapag may mga problema nga sa bahay, halimbawa pag nagagalit ako, doon nagsusumbungin sa mami nila yung mga bata. Doon yun lumalapit kasi pag natakot sa akin yung mga anak ko, doon nagsusumbungin sa mami nila. Sila parang mas close na sila kaysa sa akin doon kay yung mga bata. Kaya hindi lahat ng mga may sitwasyon na katulad ko ay may asawa na katulad ni no? Na ang iba ay talagang problema nila ang mga asawa nila dahil pagdating sa kanilang mga anak, pagka magpadala ka ng pera sa anak mo doon sa ex mo, pipigilan ka ng asawa mo, mag-aaway pa kayo, di ba? Ganon. So buti na lang hindi nangyayari sa akin yung ganyang mga bagay. Kaya napakaswerte ko. Salamat sa Panginoon at salamat kay Mrs. Sniper dahil sa suporta niya sa mga anak ko. Yun yung mga nababasa kong mga comment na palagi na lang kino-comment. Hindi naman yun ibig sabihin na siguro hindi lang naisip ng mga nag-comment yung ganung mga bagay, no? So okay na yun mga ka-sword. Ako okay na sa akin na i-provide ko na yung mga pangangailangan ng mga anak ko, no? Especially sa school, kung kailangan nila ng pang shopping, pag humingi sila sa akin, na kaya ko namang ibigay na ngayon, di ba? Kapag may bakasyon, pumapayag naman yung mga kanya-kanilang mga magulang na hinihiram ko sila, doon nagkakabanding-banding yung mga magkakapatid, no? So yun na lang ang isa sa mga nagpapasaya sa akin yung mga ka-sword. Alam ko marami dyan sa inyo na nag-iisip na si Japper Sniper mayaman na yan. Nako, hindi napakalayo po. Yung status ko ngayon, sobrang wala pa sa kalingkingan doon sa sinasabi niyong mayaman. Wala pong yung mayaman sa walang yung mayaman sa sweldo sa YouTube, no? Sakto lang na nakaka-survive according doon sa mga doon sa mga ginagawa mong pag-level up sa buhay, no? Sa akin talagang minanage ko ng maayos yan, no?
yung mga pangangailangan ng mga anak ko, no? Tapos yung mga ini-invest kong mga lupa ay siyempre para din yan sa mga sa future, no? Sa magagamit din namin yan, mga investments na yan, no? Pero nagsusurvive pa rin yung, kumbaga, kailangan ko pa rin magtrabaho, mag-vlog ng mag-vlog kasi hindi pa kailangan na mabuhay dahil may nagsusustento ako sa mga bata, 'di ba? Ang dami kong anak eh. Tapos siyempre yun nga, yung mga hinuhulugan kong lupa, 'di ba? Yung sa content, no? Hindi tayo mayaman. Ano lang, nabigyan lang tayo ng break, no? Na nagkaroon lang talaga ng YouTube kaya kumikita tayo ng malaki, no? Pero yung malaking kinikita na yun, hindi nyo naman ako nakikita mga kasuward na nagpapa-banjing lang, na bumili ng gold, nagsusuot ng gold, na kumakain sa mamahaling restaurant, ako lang mag-isa, bumili ng mamahaling sasakyan, mga sports car. Wala kayong nakita sa akin na ganun, no? Wala kayong nakikita. Ang akin talaga ay para sa mga anak ko. Nagbablog ako nag-iipon ako para pagdating ng time na magbakasyon mga bata, meron akong mai-provide sa kanila, no? Pagka kailangan mga emergency, meron akong pera. So yun na lang ang ginagawa ko ngayon sa yung time na binigyan ako ng ganitong break, no? Ng ganitong opportunity, binigyan ako ni Lord. Ang sinabi ko sa sarili ko noon ay ayusin ko talaga yung mga bata, hanapin ko, ayusin ko, magpakaama ako sa kanila at ayusin ko yung mga obligasyon ko sa kanila, babawi talaga ako. So kung ano man yung mga kinikita ko ngayon, nakalaan na yun doon sa mga obligasyon ko sa mga anak ko. So hanggang habang buhay ko na yung gagawin, hanggang buhay ako, yun na lang ang gagawin ko. So yung kung may mga extra man, meron din ako sa sarili ko, ang pamilya ko, sarili kong pamilya. Pero yun na lang, wala na, hindi na kailangan transfer, hindi na, okay na yung ganyan na nandyan na ako para sa kanila, kasi magkakabanding-banding pa rin lahat ng mga magkakapatid eh. So yun lang ang sagot ko dun. Teka, kanina pa ako nagsasalita dito na wala na yung mga kasama ko. Ay, nakita mo sila? Nakita mo? Walang iya. Saan yung mga yun? Gumagawa siguro ng mga vlog yun. So yun na nga, magpapasalamat ulit ako, no, sa inyong lahat, no, sa mga nakasuporta, sa mga followers ko, sa mga subscribers ko, sa lahat ng mga nanonood ng videos ko simula pa noon hanggang ngayon na nandyan pa rin kayo, no. Mga kasaward, ulitin ko mga kasaward, utang na loob ko sa inyo yung kung ano man yung narating ko ngayon, kung ano man nangyayari sa buhay ko ngayon, no. Lahat ng mga nakikita niyo, napapanood sa mga vlog ko ay talagang raw vlog, totally ano talaga siya nangyayari sa buhay ko, no. Dahil sa inyo yan, dahil sinuportahan niyo ako, siyempre nakakasahod ako dahil sa panonood ninyo, kaya lagi ako magpapasalamat sa inyo, kaya maraming salamat talaga. Hanggang sa sana may YouTube hanggang sa pagtanda para secure, no? Secure na ang ating, kasi imposible namang mauubusan tayo ng viewers hanggang sa pagtanda natin kung may mga YouTube pa, pero hindi natin sigurado eh. So may mga ginagawa ko nga mga bagay-bagay ngayon na kapag halimbawa biglang mawala ang YouTube channel ko or mawala na yung YouTube, at least meron tayong mga ibang pagkakakitaan. Kaya habang kumikita pa tayo ngayon, kahit paano makapag ipon para sa future pa, pero siyempre hindi ko magagawa yan ng biglaan dahil siyempre may mga ako eh, nandyan yung mga anak ko eh, di ba? Mga kasord, alam nyo, ito sabihin ko sa inyo, kung ganito ang nangyari sa akin, nakaranas ako ng ganyong kalakas na YouTube channel nung 2019, 2020, 2021, ang napakalakas ng channel ko noon, yung 3 taon na yun, no? Kung hindi ko inuna ang paghahanap sa mga anak ko, kung binaliwala ko sila, hindi ko inayos yung buhay ko noon, ay na, kung kaya ko naman bumili ng sasakyan eh, kung nung time na yun sa kinikita ko noon, kaya kong magpakita sa inyo ng marangyang buhay, siguro alam mo, magpakabuhay mayaman kahit na hindi ka naman talaga pasok doon sa requirements o ano man tawag doon, hindi ka fit doon sa word na mayaman, nagpapakayaman-yaman ka lang. Kaya kong gawin yun, yung mga ginagawa ng iba na pinapakita nila sa mga supporters nila mayaman, kaya kong gawin yun kung binaliwala ko yung mga anak ko. Pero kaso nangako kasi ako sa Panginoon na kapag bigyan mo lang ako ng chance na maging maayos na ang buhay ko, magkaroon ako ng pera,
ayusin ko talaga ang mga anak ko. Eh, itinupad niya, binigay niya sa akin. Kaya yun ang ginagawa ko ngayon. Kaya kung mapapansin niyo mga ka-Showord, ang mga content ko, di ba, kapag nanggugulat ako, bakit ako nanggugulat? Kasi malakas kasi ang content na yun para makaipon ako magkaroon ako ng malaking sahod, no? Para yun sa mga anak ko, para sa pamilya ko, di ba? Siyempre kasama na rin sila mama at papa, sila nanay Showord, sila Atsuki, mga kapatid ko. Basta kung sino man yung pwede kong kapag may kailangan makakatulong ako, di ba? Yung binili kong lupa kay Mama sa Pinyan, okay na eh. Mag-ipon na lang ulit para mapatayuan na lang yun. No? Siyempre balance mga ka-Showord, kasama yung mga magulang ko dyan. No? Kasi ito na yung time na na makabawi ako eh. Kapag nagdadagat ako, nag-fishing adventure ako, di ba? Kumikita man ako doon para yun sa mga ipoprovide ko sa mga anak ko, sa pamilya ko, lalo silaan, yeah? Yung aking sariling pamilya ngayon ay yung aking silaan, sila, di ba? BBL, sila Chari, si JJ, yan, basta lahat ng mga family ko, no? Involved na lahat yan, para sa kanila, no? Kapag punta ako ng kasiguran, di ba? Nagko-content ako dito, binablog ko. So, yan yung nangyayari sa buhay ko eh. Dahil para sa mga bata, di ba? Pag pupunta ako doon sa Pinyan, pupunta ako sa Mama, di ba? Vlog pa rin ako. Nandun ako sa pamilya ko. Pupuntahan ko si LJ, anak ko yun, pamilya ko pa rin yun, di ba? Lahat ng pinupuntahan ko mga ka-Showord involved sa family, di ba? Kasi doon lang umiikot, no? Doon lang umiikot, di ba? Kaya dahil para sa kanila yung ginagawa ko sa sarili, wala na akong ibang ngayon, wala na akong ibang iniisip. Dati marami akong pangarap na gusto maging, pero nung nagkaroon ako ng pera, nawala yun. Sabi ko hindi pala porket may pera ka, kaya mo nang, pwede mo nang, gawin mo na kaagad yung hindi pala yun ang magpapasaya sa'yo. Dito ako masaya ngayon, no? Dito ako masaya na nagkaroon ako ng pera, may kinikita akong ganito, tapos nabibigyan ko yung mga anak ko ng ganito, tapos natutuwa sila, di ba? Tuwan-tuwa nga ako pagka may nagchat sa akin na halimbawa si Jessery pa, wala na po kaming allowance, yung tuwan-tuwa ako pagka humingi sila ng allowance, no? Kahit na nga may allowance pa, kung halimbawa pa may bibili ako ng ganito, tuwan-tuwa ako nung kasi nakakapagbigay ako sa kanila. Pa, gusto ko ng sports car. Saan si Louie? Bakit parang may nagsasalita doon sa loob ng sasakyan? Parang wala naman akong kasama dito. Si Chari at saka si BBL, wala na kasing problema yan kasi nga nasa poder ko sila eh, di ba? Sila ang pamilya ko ngayon eh, na kami ni Ann, na JJ. So walang hindi natin kailangan pag-usapan ba yun. Wala naman nagsasuggest sa kanila eh, dahil kami nga nasa poder ko sila, so okay na sila lahat ng mga kailangan nila, bibigay ko naman. So yun lang, dun lang. Kung mapapansin nyo mga ka-Showord, vlog lang yung mga ginagawa, pero ibang iba yung content ko sa iba, kasi sa akin kasi gumagawa ako ng mga videos para kumita, para sa mga anak ko, sa pamilya ko, sa asawa ko, lahat na. Yung para sa sarili ko, hindi ko na masyadong iniisip yun. Meron din naman, depende siguro kung halimbawa mas kumita pa ako ng mas malaki, yun, makakapagtabi ako ng mas malaki para sa sarili ko. Pero sa ngayon, kung sapat lang, sakto lang, no? Kasi siyempre lalo pag nagsabay-sabay na yung tuition, pag nag-college na yung mga anak ko, wow man, yan. So kailangan paganda-handaan ko talaga yan. So yun lang mga ka-Showord, yun na lang ang gagawin ko ngayon. Yun na lang ang gagawin ko ngayon hanggang sa, kung subaybayan nyo pa ako hanggang sa pagtanda, kung nandito pa tayo, no, sa YouTube, hanggat nabubuhay ako, no, hanggat nagbablog ako, hanggat may kinikita akong ganito, yun ay para sa pamilya ko talaga, no, buong family, no. Yun na lang ang nagpapasaya sa akin ngayon. At siyempre, no, wala na akong ibang gagawin na wala na ako talagang wala na akong masabi na sana matupad yung pangarap ko na ganito, na ganyan. May mga ibang mga material, pero may mga ibang mga material na gusto kong makuha, pero hindi naman siya necessary talaga na
need ko sa buhay, no? Kung may extra lang siguro, ganun pwede. Yan. So yun lang, kaya maraming salamat talaga sa Panginoon dahil talagang grabe yung ginawa niyang paraan para maayos ko yung yung mga gusot na nagawa ko dati. So yun lang ha, yung mga nagsasuggest, yung mga na may gusto, mga nag-comment na ganun nga i-transfer yung mga bata doon para magsama-sama yung mga magkakapatid. Yun po yung yun po yung sagot ko doon sa mga komento ninyo. So maraming salamat. Napukaw kasi yung aking attention kasi nababasa ko lagi. Kaya sabi ko gagawin ko nga ito ng vlog para at least hindi na sila maintindihan nila. So yun lang po, huwag kayong mag-aalala sa banding. Huwag kayong mag-aalala sa banding dahil anytime pag lalo pag itong kasiguran, kapag may bakasyon lang sila ng mga 5 araw, pwede ko silang sunduin lang dito 'di ba? Para makapagbanding sa mga kapatid or kami ang pupunta dito. Kapag si LJ ay kahit bakante lang yun ng mga 6 days na walang pasok, o pwede ko naman siyang kuhanan ng ticket balikan eh. So ilang oras lang naman ang mula sa Dipolog hanggang sa Nasugbo. So makapagbanding lang sila ng mga 3 araw, o di okay na yun. At least may banding yung mga magkakapatid. So sa ngayon kasi ay mga nag-aaral pa eh, di ba? So yun lang mga kasaward. Sana naintindihan niyo yung naintindihan niyo, na-gets niyo yung aking gustong iparating sa inyo. So yun lang. At maraming salamat ulit, no, sa lahat ng mga nakasuporta sa akin. Tandaan niyo ito mga kasaward, kung hindi niyo ako sinuportahan, kung walang nanonood ng videos ko from Facebook to YouTube, especially dito sa YouTube, hindi ko maayos yung hindi ako magiging ganito ngayon. Wala kayong mapapanood na about sa mga pamilya ko, about sa mga anak ko. At siyempre, pasalamat na ako sa Panginoon. Pasalamat ako ng malaki sa aking asawa, si Mrs. Sniper, dahil kakaiba. Anong sabi ng mga ibang mga nag-comment, 1 in a million, o ano pa kind, no? Hirap kayo makakatagpo ng ganung babae na sa sitwasyon ko na ang dami kong anak na iba-ibang nanay. Magkasundo sila ng mga anak ko, no? Mga magkakapatid na tuwan-tuwa na ako pag nakita ko nagbabanding yung mga yun. Ayun lang. Salamat sa inyo lahat talaga. Thank you very much. I love you. Ay, di, dyan lang kayo. Maliligo muna ako. Ay! Nilalamig na kayo? Ay, maligo! Ha? Inaantay ko kayo. Pag maligo-ligo lang kayo dyan. Okay lang. Ang lapit mo sa camera. Maririnig naman. Thank you. Hindi lang, no? Hindi ka naman siya to? Hindi naman. Ano problema ay siya naman mga problema dyan. Sa bato? Mama. Nung nakaupo ako. Agos! Lakas no? Lakas! Hoy, alas 4 sunduin yung mga bata. Ano oras na? Alas 2 pa. Walang yakin. Hinantay niyo pala matapos? Naantay ko nga may tao dyan. Habang nagsasalita ako, may naliligo dyan. Nakagulo kami. Pero sakto lang yun para yung mga viewers nakapokus sa sinasabi ko. Oo nga. Nakaready na ba yung Ricardo? Nakaready na. Kinausap ko na kayo kanina eh. Kinausap pala? Yan na nag-isang audience ko kanina eh. Kumain na naman ako ng tayo ng baka. Tang-ina. Doon sa vlog ni Kabugol. Kaya pala nawala kayo. Yun lang. Ang sarap pala. Hello! Hello po mga kasawid. Maglilibag muna ako dito. Hoy! Wag yan. Hindi ko i-edit yan. Ang itim pa naman ng yung puwit mo. Puyok ko to. Gagaw! Seryoso yung vlog ko kanina. Nagpakita ka ng puwet. Hayop ka talaga. Ikaw hindi mo tinutuloy eh. Ha? Pagpapakita ng puwet kahapon, hindi mo tinuloy. Hindi mo tuloy. Baka hindi mo i-edit eh. Ayusin mo yan ha. Lagyan mo lang ng ano, guhit. Hindi, lagyan ko lang yung pinaka guhit ng puwet mo. Yun lang ang lalagyan ko ng ano. Parang Blur. tinutulog na lang,
Tara na! Yun nga po, about dun kila Jessery. Narinig mo yung sinasabi ko? Siyempre. Narinig ba doon? Oo. Huwag po kayo mag-alala kasi ano, yung bonding nando naman. Malaki utang na loob ko dun sa side ng ano kaya. Lamig na, sarap pala dito. Ano lang ako ba? Ano yung mga kasunod? Hirap na hirap ako. Pigil ako. Nakalimutan ko yung shades ko eh. Pero kung nadala ko yung shades ko, baka ang dami ko pang sinasabi. Ang hirap pa daw gano. Parang, syempre, parang kausap ko na rin yung mga followers ko eh. Diba? Alam niyo naman, no? Dapat nila ko yung shades ko. Ang hirap eh. Ilang ina ako sa mga viewers. Ano yun? Sabon! Ang ganda ng tubig. Mawari pa kayo sabon, babasain nyo lang pala ako. Silang apat, first time nila dito eh. Kaya ayun, ano, si Kapatalig nandun sa may falls. Falls? Kaya panoorin nyo na lang doon yung mga ibang mga ginagawa nila. Hala! Hala! Ito pa! Hoy! Nadulas ka? Nadulas ka? Nadulas ka? Oh, kala ko nadulas. Alright. Kau to nakalak yung sasakyan? Nakalak yung sasakyan? Baba. Dito ako sa gilid. Dito? Hindi, yung ilagay mo sa gilid ng screen. Okay, okay. Ayan, ayan. Malinaw. Against the earth. Dito ka. Yan! Oh, yan. Gilid mo lang ako. Yan, yan. Tapos may space sa taas konti. Up. Yan. Gilid kita? Yan. Okay. Yan lang. Okay. Ganda. Water na water. Sarap. Okay. Hoy! Nag-vlog lang kami, nagpa-vlog. Ako naman, lagay mo sa gilid. Ha? Lagay mo ako sa gilid. Pre. Gumilid siya. Oh, gumilid siya. Ayoko pa umahon. Matatthumbnail ka rin? Sayang, hindi ka nakapagdala ng balde. Mahugasan sana yung ban. Usiglit, di pa ako nagsasabon. Oh, ilog sa tubig sa ilog? Talaban lang. Maganda rin sa bukal, di pa tayo nakapunta yun. Mas malamig doon. Yun, wala pa nakarating sa inyo sa bukal, no? Maliban kay Kautoy. Wala pa. Yung nagpunta kami dito, hindi pala nakarating si Kapanalig sa bukal. Yung kami lang dalawa ni Kapanalig. Ano yan? Opo. Maganda rin yung tandem niya, no? Baka ano nga, Oh. baka malikot. Oh, babali yung leeg. Papatay na tao nito. Malikot. Ayos ka ha. Lalo yan. Dito ko paligo eh. Ito. Huwag kang maingay. Ito Gago talaga. Bakit yung ano na yan? Ay, teka lang, battery ko. Battery. Lubot ka na? Lobat ka. Nagdala lang kami ng malaking bato mga kasuwal para ilagay dun sa medyo mataas kasi yung daanan ng gulong eh. Baka sumabit. Ay, si Kautoy na nagdala kasi si Kautoy ang nakapagbihis eh. Yung mga basa kaming lahat. Doon na lang kami tutungtong sa may mating. Hindi naman siya hindi naman tela yung mating eh. Ha? Bakit ganyan yung ano, yung tulay na ano, yung ginagawa? Halos lahat sa probinsya ganyan. Oh, required na yan. Yata sa gobyerno na pag gumawa ng tulay ganyan dapat ganyang kulay. Ah, pampatibay talaga siya. Oo. At saka matibay yung ganyang design. Oo. Tsaka pa letter B, no? Si Villar ba nagpagawa niyan? Bakit dahil bilyar? Oo. Hindi alam ko si Vilma Santos. Si Vilma Santos. Singer pala nagpagawa niyan. Ganda yun, no? Sa tingin mo bakit ka, no? Inaunahan mo akong tanongin kung bakit ganun. Kasi siguro yung force ng ano niya, kasi ano yan eh, pag may dumadaan mabigat. Oo, kaya Yung pag ganun niya, kalang siya no. tumutulong Oo, sa ganun. force ng ano. Physics yan, physics. Oo. English yan. Hmm? English. Hindi, may physics diyan. Ah, may physics ba dyan? May physics sa ganyan, yung balancing yan, yung balance. Ah, Yung physics ba yun? Oh, physics ang tawag doon. Physics ba yun? Yung para di ba yung naggaganyan ganyan siya pa.
Para pag dumaan yung mga mabibigat na sasakyan, hindi lang yung poste sa ilalim ang parang Gumagalaw-galaw. mag-apply ng force para Oo. hindi bumagsak yung tuloy. Yung sa taas na nakaganon siya. Ganun pala. Pipigil yan eh. Pipigil. Pipigil. Kaya pag ganyan yung design niya. Oo, ganyan yung design. Ang galing mo, ngayon ko lang lalaman yan ha. Alam yun? Oo. Galing no. Saan ka ba nag-aral? Sa... Hindi ako sa Harvard. Ay, sa Herbert. 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 Kaya kabisado ko lahat ng mga sa tulay. Oo. Dahil ano ako eh, Contractor ka ba? hindi naman. Pero madalas akong napapaaway sa mga tulay eh. Sa Bukana yan ha. Hindi, oo nga. Bakit ba't ka napapaaway? Bridge over trouble. Kanta yun ha. Bridge over trouble. Napapaaway Oo, nga sa tulay, napapaaway nga sa tulay. Kanta yun, ang galing mo talaga ha. Galing mo talaga, Dol. Napapahanga mo ako sa mga nalalaman mo. Dahil sa tulay na yan. Sino? Sino gumawa? Vilma Santos. Vilma Santos. Sa yung bilyar eh. Ay, no. Oh, may muntik na. Mabigat. Oo. Enjoy life. Pero hindi naman siguro sa sayad, pero mabuti na yun, sigurado. Mataas yun. Taas. May gate pa talaga pero open eh no? Oh, may mga naliligo dyan. Masyadong malaki yata yan. Yung bato na yan. Ha? Hindi, marami naman bato pala na ano, pwede ilagay. Tingkod may ba? Mataas nga. Kailangan, okay na yan, tatanggal yung kabugoy yun. Sabi mo, sandali lang. Ay, ano? Yes, I'm the great rich and Kaya naman palang hindi mo patamaan to. Pa-slant na lang, pa-slant. Hindi na pala tatama dito no. Malayo na pala, slant na pala. Ini naman ang init. basta lotion, silka ang gamitin mo. Alright, let's go. Doon lang kami sa ano, sa gitna na lang, huwag kayo sa upuan dahil yan, ganyan lang. Dahil ito okay na tatapakan dahil ano to eh. Yung parang trap, ano siya, yung parang trapal lang style. Hindi na tayo lang. Let's go. Yehey!